Libo-libong mangingisda at mga nagtitinda ng isda sa Bataan ang apektado ng oil spill mula po sa MT Terra Nova. Tutulong na ang US Coast Guard sa pagsalba sa motor tanker. Tinutukan yan live ni June Veneracion. June? Connie, inirekomenda na ang pagdedeklara ng state of calamity sa Bataan dahil sa epekto ng oil spill na dala ng lumubog na MTKR Terra Nova. Dahil na rin ito sa libu-libong apektadong residente na umaasa sa huli mula sa dagat. Bagamat may konting oil sheen sa ground zero nakita mula sa ere, walang bababakas na langis sa panibagong sea surface survey ng Coast Guard sa lugar na nilubugan ng motor tanker Terra Nova. Wala ring masakit sa ilong na amoy ng langis sa paligid. Pero hindi pa rin daw maumpisahan ang paghigop sa 1.4 billion liters ng industrial fuel dahil pahirapan ng resealing and recapping o pagselyo sa mga valve ng barko. Tutulong naman ang United States Coast Guard at ang National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika sa pagsalba sa MTKR Terra Nova ayon sa Philippine Coast Guard. Ito na yung tinatawag na ground zero, yung pinaglubugan ng MT Terra Nova. Hindi talaga pwedeng dumikit ng malapit na malapit dahil ongoing yung diving operations doon. Kakausapin natin yung salver para i-check po yung kanilang mga personnel. Baka po pwede silang magdagdag ng mga diver. Hindi man direktang tinamaan ng oil spill ang baybayin ng Bataan. Apektado pa rin ang kabuhayan ng 17,000 mangingisda. Bagsak din ang benta ng isda sa palengke, kahit hindi doon hinuli kundi sa malayong parte ng Manila Bay. Nauna po, mga suki po. Sila pa po yung una-una talaga natatakot. Ito ganito, 340 po. Nung walang oil spill? Oo, ngayon may oil spill, 240 na lang. Gusto po namin magkaroon kami ng ayuda. Lahat po ng nagtitinda po ng palengke rito sa amin. Isa-isa po kami bigyan ng ayuda. Inaayos na ang ayuda at food packs para sa kanila, ayon sa Kapitolyo. There is a recommendation to declare another state of calamity based on the effects of oil spill. Ang mga isda naman sa palengke ng Bataan, lumabas na ligtas kainin batay sa sensory analysis ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa pagmamanman ng ating mga ground personnel, wala naman tayong nakita na mga isda na may traces ng oil spill. Kahit mga mamimili, pwedeng magkasa ng sariling sensory analysis. Unang-una, titignan nyo. Kung walang marka ng langis, okay yan. Aamuyin, lalo na yung hasang. Kung wala kayo naamoy na ganun, okay din yan. Inaalam din ng Department of Health ang lagay ng kalusugan sa lugar. Mukhang nag-i-improve ang sitwasyon tapos wala tayong nakukuha mga reports na mga illnesses related to this incident. Bagamat hindi naman tumama yung langis sa mga dalampasigan ng Bataan ay may ilang lugar dito, may ilang bayan na nagpatupad na ng emergency harvest sa mga palaisdaan. Ito'y para maiwasan na raw yung sobrang pagkalugi dahil sa oil spill. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion.